nakita nga namin ano, yung mga possibility na tataas yung presyo ng langis, ganyan. Kasi it's all over the news. Sabi ko sa kanya, at least kasi last year when we took some profits, diba, nagtipi tayo last year, we repurposed our profits para magpa-solar ako ng bahay. Pinagpa-solar ko po itong bahay ko and we swap our vehicles no to EVs. So solar tapos EV. Last year po ito nung nag-take profit tayo. Sabi ko, sige, repurpose ko to kasi compute. Sabi ko, para mas matipid pag naka-solar ka tsaka naka-EV ka. Repurpose natin. Hindi naman namin alam na magiging ganyan yung situation eh. Ang gusto lang namin nun, purpose lang namin, syempre, makatipid ka kasi lakas namin sa gasolina eh. Kasi sabi ko, saka sa kuryente, tapos pag summer, ang init, diba? Sabi ko, para lang makatipid, total profit naman to, repurpose natin. And then, ito, this happened. Diba? Itong conflict na to. Kaya sabi ko, guided pa rin tayo. No? Guided pa rin yung mga decisions natin. Dahil, I don't know, no? For some reason, meron kang foresight eh. Diba? Parang okay to. So ngayon, tataas yung presyo ng langis, apektado pa rin kami, apektado tayong lahat because magkakaroon yan ng inflation. But at the very least, yung presyo ng kuryente, presyo ng gasolina mo, hindi mo na masyadong pinoproblema.